Halos 500 piso na kada kilo ang bentahan ng karneng baboy sa ilang palengke sa Metro Manila. Patunay lang ito na bigo ang Department of Agriculture na mapababa ang presyo sa kabila ng ipinataw na maximum SRP. Ayon sa isang pork producer, bakit nga ba nahihirapan ang gobyerno na matukoy ang mga nananamantala sa presyo ng baboy? Si Sheena Torno magbabalita. Dismayado raw si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa kinalabasan ng maximum SRP sa karneng baboy ayon sa tagapagsalita ng ehensya. Inaasahan daw kasi ng kalihim na hindi magiging mahirap ang implementasyon nito kumpara sa MSRP ng imported rice. He was very disappointed with what happened coming from the agreements among the stakeholders and with the department. So medyo kinabahan siya dahil lagi madaling agreement, baka magkaroon ng problema, which happened nga. Paano nga naman? Higit 30% pa lamang ng mga palengke sa National Capital Region ang nakasunod sa tinakdang presyo. Sa ilalim ng maximum SRP, ang presyo ng pork kasim at piggy ay 360 pesos kada kilo, habang ang liempo ay 380 pesos kada kilo. Ngunit sa aktual na datos ng DA, maraming palengke sa Pasay, San Juan, Mandaluyong, Manila, Pasig, Parañaque, Malabon at Quezon City ang hindi sumusunod sa tinakdang presyo. Sa Kamuning Market, nasa 360 to 370 pesos kada kilo ang bentahan nila ng pork kasim o pork pigi. Pero pagdating naman sa liempo, halos 500 pesos na ang bentahan kada kilo. Kaya ang Department of Agriculture maghihigpit na raw dito. Una, susundan yung pinanggalingan ng baboy at posible na titingnan kung merong mga paglabag, pwedeng hindi isyuhan ng shipping permit. Sa pangalawa nga, yung card, para malaman gaano karaming baboy, sinong producer, magkano ang kuha. So ngayon, gusto na niya talagang matrace. Sa ngayon, inaayos pa ng ahensya ang magiging guidelines kung paano ang proseso mula sa farm hanggang sa retail. Ayon pa sa DA, higit 80% naman ang compliance level ng mga pork producer sa MSRP na 230 pesos sa farm gate. Ngunit bakit tila kabaliktaran ang nangyayari sa retail? Paliwanag naman ni Rod Reyes, isang pork retailer sa Kamuning Market, hindi nila kayang ibaba sa MSRP ang presyo ng karneng baboy. Kasi dito, wala naman dito mga biyahero na direct to the farm. Halos lahat umaasa lang sa mga biyahero. Kaya nga medyo mas mataas ang benta. Hindi kagaya sa Commonwealth, Qmart, karamihan dyan biyahero. So nakakapagbagsak sila ng presyo. Sa panig naman ng pamunuan na nasabing palengke, city government owned daw ito at hindi pribado, kaya't walang kakayahan na mag-supply ng murang kalakal para sa mga nagtitinda. Ang katwiran kasi nga nila, mahal ang bigay sa kanila. So, para kumita, gano'n nga ang magiging presyo nila. Kasi pagdating dyan sa ganyan kasi, wala kaming wala kaming control kasi yung di naman namin alam kung sinong supplier nila. Dahil dito matumal na ang bentahan, kaya ang ilang mamimili ay naghahanap na lang ng alternatibong pasok sa budget. Pag bumili ako ng kalahati hanggang hapunan na namin yun, niluluto ko ng may sabaw, tas more on gulay na lang ilalagay ko. Para makatipid. So instead na magbababoy ko, ano yung alternative mo na yun? Isda. Gayunpaman, palaisipan pa rin ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG kung bakit hindi pa rin bumababa ang presyo ng karneng baboy sa kabila ng mga hakbang ng Department of Agriculture. Ayon pa sa grupo, hindi nila inaalis ang posibilidad na may mga nananamantala sa presyo nito. Nakalagay ko low level, kumbaga baka meron sa mga LGUs or sa baka meron, pero may napag-speculate kasi sa top level nakikita naman natin yung desire talaga na mapababa yung presyo. Kung meron man, baka yun ang ma-check natin in the coming days kung bakit ayaw sumunod ng mga biyahero dito sa MSRP.